ibigay mo ang kwarto mo sa asawa ko. O lumayas ka rito ngayon din? Isang malakas na sigaw ang bumasak sa aming hapunan. Galing iyon sa sarili kong anak. Sa loob ng mansyong nakakahalaga ng 110 milyong piso, mansyong ako naman ang nagbayad. Akala nila ay mahina na ako. Akala nila ay ulyanin na ang kanilang ama, kaya tumango lang ako. Nag-impake ako ng bag at tahimik na lumabas ng pinto, pero habang nagmamaneo ako palayo. Isang tao lang ang tinawagan ko, ang aking abogado. Sinimulan ko nang gamitin ang closed dirt. Isang lihim na kondisyon sa kontrata na kailanman ay hindi nila binasa. Makalipas ang 30 araw, narinig ko ang kanilang iyak. Nakita ko sa kamera ang pangingini ng aking manugang habang binabasa ang utos ng korte. Ang lahat na karangyaan na ipinagmamalaki nila ay biglang naglaho. Naiwan silang walang-wala sa gitnang kalsada. Bago ko ikuwento ang buong detalye, pakisabi naman sa akin kung taga saan kayong lungsod o probinsya, paki-comment naman sa ibaba. At kung naranasan niyo na ring mabalewala ng sariling pamilya, paki-subscribe sa channel na ito. Maniwala kayo. Hinding-hindi niyo malilimutan ang katapusan ng kuwentong ito. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa habang tinitiknan ang aking baso ng tsaa, malamig na ang tsaa, katulad ng pakiramdam sa loob ng mansyong ito sa Antipolo. Ako si Bernardo Santos, 70 taong gulang, 5 taon akong retiradong architect. At sa loob ng huling 6 na buwan, isa na akong biyudo. Ang bahay na ito, ang mansong ito na nakakahalaga ng mahigit 100 milyon, ay parang isang malaking hawla na gawa sa salamin at bakal. Walang init, walang alaala, puro lang yabang. Habang nakatingin ako sa aking anak na si Lorenzo at sa kanyang asawang si Marichel, hindi pagmamahal ang nakikita ko sa kanilang mga mata. Ang nakikita ko ay parang 2 tao na nagsusuring ang isang lupain na gusto nilang angkinin. Nawalan na akong gana sa pagkain. Ang ulam naming manok ay parang kahoy sa aking bibig. Doon nagsimulang bumalik sa isip ko ang lahat ng sakripisyo ko para marating ang gabing ito. Sariwa pa sa aking alaala ang lumang bahay namin sa Quezon City, doon sa Tandang Sora. Iyon ang bahay na itinayo namin ng aking asawang si Isabel. Mahigit 40 taon kaming nanirahan doon. Hindi iyon mansyon, pero puno iyon ng buhay. Doon lumaki si Lorenzo. Doon namin ipinagdiwang ang bawat Pasko, bawat kaarawan. Sa bakuran ng bahay na iyon, may isang malaking puno nara. Paborito iyon ni Isabel, sabi niya. Ang punong iyon ang sumasagisak sa aming pamilya. Matatag, malalim ang ugat, at laging nakbibigayng silong. Pero nakbago ang lahat 6 na buwan ang nakaraan. Pumanaw si Isabel. At kasabay ang kanyang paglisan ay ang pagdilim nga aking mundo. Ang 5 kwarto sa aming bahay sa Quezon City ay naging sobrang tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Bawat sulok ng bahay ay may multo nga alaala namin ni Isabel. Ang kanyang sinalas sa tabi ng kama. Ang kanyang paboritong tasa sa kusina. Masyadong masakit. Masyadong malungkot. Doon pumasok sa eksena sina Lorenzo at Marichel. Dumating sila sa bahay ko, dala ang mga mukha na puno ngang kunwaring pag-aalala. Hinawakan ni Lorenzo ang aking balikat. Sabi niya, "Pa, masyado nang malaki ang bahay na ito para sa iyo." Sabi niya, "Baka lalo ka lang malungkot dito dahil laging naalala si Mama." Sumingit naman si Marichel. Ang kanyang boses ay parang honi sa tamis noong oras na iyon. Sabi niya, "Ben, may naisip kaming magandang plano. Isang bagong simula para sa ating lahat. Ibenta mo na itong lumang bahay. Gamitin natin ang pera. Magsasama-sama tayo. Bibili tayong bagong mansyon sa Antipolo, dun sa itaas kung saan sariwa ang hangin." Sabi nila, "Makakaroon daw ako ng sariling master suite sa unang palapak. May sariling garden." Sabi nila, "Alakan nila ako." Sabi nila, "Hindi na ako mag-iisa kailanman." Naniwala ako.
Naktiwala ako sa sarili kong dugo at laman. Ibinenta ko ang bahay namin sa Quezon City. Ibinenta ko ang 40 taon ng aming buhay ni Isabel, pati ang punong nara na paborito niya. Iniwan ko. Nakuha ko ang halagang 85 milyong piso mula sa benta. 85 milyon. Iyon ang lahat ng pinahirapan ko bilang architect. Iyon ang aking retirement. Iyon ang aking seguridad. Inabot ko sa kanila ang tseke. Ang buong 85 milyon. Wala akong itinira para sa sarili ko. Ibinigay ko ang lahat. Ginamit nila ang prako bilang down payment para sa mansong ito na nakakahalaga ng mahigit 100 milyon. Sila ang nangutang ng kulang na 25 milyon sa bangko. Tinupad ko ang usapan. Ipinondohan ko ang kanilang marangyang buhay. Lumipat ako rito sa Antipolo sa silid na ipinangako nila sa akin sa ground floor. Sinubukan kong tanggapin ang bahay na ito. Sinubukan kong isipin na ito na ang aking bagong tahanan. Pero habang nakaupo ako sa hapunan na iyon, nalaman kong ang lahat ng pangako nila ay parang bulan na biglang sasabo. Optimize. Uyon ang salitang ginamit ni Marigel. Gusto nilang i-optimize ang bahay. Ang ibig sabihin pala niyon ay kailangan ko nang umalis sa aking kuwarto. Ang tanging lugar sa bahay na ito na nagpapadama sa akin na tao pa ako. Ang tanging lugar kung saan nakatago ang mga huling gamit ni Isabel, ang kanyang paboritong upuan, ang maliit na painting na binili namin noong nagpunta kami sa Italy. Gusto ni Marichel na gawing gym o yoga studio ang kwarto ko. Sabi niya para daw sa baby na hindi pa naman nabubuo. Ginamit niya ang pangarap ko na magkaroon ng apo para lokohin ako. Tumingin ako kay Lorenzo. Nagmakaawa ang aking mga mata. Lorenzo, anak, ikaw ang nagsabi na akin ng kuwartong gito. Ito ang usapan natin bago ko ibigay ang pera. Pero ang anak ko, ang aking kaisa-isang anak, ay tumingin lang sa kanyang plato. Hindi niya ako kayang tingnan sa mata. Dun ko naramdaman ang tunay na lamig. Hindi ito galing sa aircon. Galing ito sa pusong sarili kong anak. 85 milyong piso. Iyon ang ibinigay ko. Akala ko bumibili ako ng pamilya. Akala ko bumibili ako ng pagmamahal sa aking pagtanda. Pero ang totoo, nagbayad lang ako para sa sarili kong kahihiyan. Para silang maa-developer na tinitingnan ang isang lumang gusali na wala ng halaga. Isang gusali na kailangan ng gibain para sa kanilang bagong plano. Naalala ko ang huling gabi ko sa Quezon City. Kinausap ko ang punong nara sa bakuran. Sabi ko kay Isabel, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Alagaan ako ni Lorenzo. Ngayon, habang nakaupo sa malamig na mansyong ito, gusto kong humingi ng tawad kay Isabel. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Ibinigay ko ang lahat. At ngayon ay wala na akong matakbuhan. Wala na ang bahay na may punong nara. Wala na ang perang pinahirapan ko. Ang natitira na lang sa akin ay ang aking dangal. Isang dangal na pilit nilang tinatapakan. Sabi ni Lorenzo, dadalhin daw nila ako sa bodega sa ilalim. Isang silid na walang bintana. Maingay dahil sa makina ng tubig. Dun daw ako nararapat. Dun daw ako magkakaroon ng private space. Private space. Iyon ang tawag nila sa pagtatapon sa akin sa dilim. Pero habang nakikinig ako sa kanilang maplano, may isang bagay na nakbago sa loob ko. Hindi na ako ang malungkot na biyudo na madaling utuin. Bumalik ang pagiging arkitek ko. Ang isang architect. Bago magtayo, ang gusali ay sinisiguradong matatag ang pundasyon. At sa bawat kontrata, may mga nakatagong detalye na tanging ang marunong lang ang makakabasa. Naisip ko ang aking abogado. Naisip ko ang kontrata na pinirmahan namin bago mabili ang mansyong ito. Sige, sabi ko sa aking sarili. Ituring niyo akong ulyanin. Ituring niyo akong pabigat. Pero tandaan niyo, ako ang nagdisenyo ng buhay na tinatamasa niyo ngayon. At ako rin ang may kakayahang bawin ang lahat ng iyon. Sa isang pitik lang, ang 85 milyong piso na ibinigay ko
ay hindi lang isang regalo. Isa itong puhunan. Isang puhunan para sa aking katahimikan. At kung sisirain nila ang katahimikang iyon, sisiguraduhin kong wala silang matitirhan na bubong sa susunod na buwan. Tumingin ako kay Marichel. Ngumiti siyang tipit. Isang ngiti na puno ng pananalo. Akala niya, tapos na ang laban. Akala niya, naitapon na niya ang matanda sa bodega. Hindi niya alam na ang bodega na sinasabi niya ang magsisilbing lugar kung saan ko bubuin ang plano para bawin ang lahat. Dahil sa pamilyang Santos, ang bawat sakripisyo ay may hangganan. At ang bawat alaala ay may kaukulang halaga. Maghanda kayo dahil ang ulyaning matanda na kinukutya niyo ang magpapaalala sa inyo kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. Madilim, malamig, at higit sa lahat, napakabigat sa kalooban. Dahan-dahang ibinaba ni Bernardo ang huling kahon ng kanyang magamit sa sahig ng bodega. Ang tunok ng paglapak nito ay tila isang hatol ngang kamatayan sa kanyang dangal. Ang bodega na ito na matatakpuan sa pinakailalim ng kanilang malaking bahay ay hindi kailanman inisip ni Bernardo na magiging huling hantungan ng kanyang maalaala. Dito, sa silid na ito na dati ay imbakan lamang ng mga sirang ventilador, malumang gulong at magamit na hindi na kailangan, dito na siya maninirahan. Huminga ng malalim ang matanda, ang amoy ng alikabok at amagay agad na humapdi sa kanyang ilong. Wala rito ang sariwang hangin na dati, niyang tinatamasa sa silid sa itaas. Wala rin ang bintanang nagbibigay sa kanyang tanawin ng nga tanim niyang rosas at kumamela sa bakuran. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang maliit at madilaw na bumbilya na nakabitin sa kisame na tila anumang oras ay mapupundi na rin. Naupo si Bernardo sa isang lumang silya na yari sa nara. Marahan niyang hinaplos ang braso nito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang anak na si Lorenzo kanina. Hindi ito isang mabilis na pagtatalo, kundi isang malamig at masakit na pagpapaliwanag. Naalala ni Bernardo ang boses ni Lorenzo na tila wala ng bakas ng pagmamahal. Sinabi sa kanya ng kanyang anak na kailangan daw ng espasyo para sa bagong home office ni Marichel. Sabi ni Lorenzo, ang silid ni Bernardo sa itaas ay malawak, maliwanag at perpekto para sa mga video call at trabaho ng kanyang asawa. Ang bodega raw ay malaki naman at kung lilinisin lang ay magiging comfortable rin. Papa, praktikal lang tayo, ang paulit-ulit na linya ni Lorenzo. 10,000 piso. Iyon ang halagang binanggit ni Marichel na matitipid nila sa kuryente kung ililipat si Bernardo sa ibaba dahil hindi nakakailanganing buksan ang aircon sa malaking kwarto sa buong maghapon. Para sa kanila, ang katahimikan at kaayusan ng bahay ay mas mahalaga kaysa sa kaginhawaan ng isang ama. Napayuko si Bernardo. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kirot. Isang salitang tila ayaw lumisan sa kanyang isipan. Kirot dahil sa pagkakaisantabi. Naalala niya noong bata pa si Lorenzo. Noong ang mapalat ni Bernardo ay magaspang pa sa kakatrabaho sa bukit para lamang may padala ang anak sa isang mamahaling universidad sa Maynila. Noong nga panahon na ang bawat sentimo, bawat piso, ay tinitipid niya para lang makabili si Lorenzong mabagong sapatos at libro. Noong nga panahong iyon, siya ang bayani. Siya ang sandigan. Pero ngayon, sa harap ngang malaking bahay na ito na siya rin naman ang nagbigay ng paunang bayad mula sa kanyang retirement fund, siya ay itinuturing na lamang na isang abala. Isang sagabal sa modernong buhay ni na Lorenzo at Maricel. Mula sa itaas, narinig ni Bernardo ang tunog ng ngayaba ng paa. Naririnig niya ang tawanan ng kanyang nga apo. Ang tunog ng telebisyon na nakpapalabas ng mga balita. Napakalapit nila, ilang di pa lang ang layo sa itaas ng kanyang ulo, pero pakiramdam ni Bernardo ay nasa kabilang mundo na siya. Ang sahih na naghihiwalay sa kanila ay tila naging isang makapal na paderng kawalang pakialam. Basura. Ang bulong ni Bernardo sa sarili. Itinuring na akong basura. Inulit-ulit niya ang salitang iyon sa kanyang isipan. Basura.
isang bagay na itinatago sa bodega dahil hindi na mapakinabangan, pero hindi rin maring itapon dahil sa obligasyon. Naalala niya ang tingin ni Marichel sa kanya kaninang umaga habang naagahan, walang salita, pero ang bawat kilos ng kanyang manugang ay nakpapahiwatik ng pagkairita, ang paglipat ng plato ng padabok, ang pakunot, naano kapag umubo si Bernardo. Ang pag-usap nila ni Lorenzo sa wikang Ingles na tila ayaw nilang maunawaan ng matanda. Naramdaman ni Bernardo ang panginginig ng kanyang kamay. Kinuha niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Larawan iyon ng kanyang yumaong asawa. Pasensya ka na, bulong niya sa litrato. Ganito pala ang dulo ng ating mga pinahirapan. Sa bodegang iyon, ang tanging kasama niya ay ang ingay ng compressor ng aircon mula sa labas, isang tuloy-tuloy na ugong na tila nanunuot sa kanyang ngabuto, napakaingay. Nakakabingi ang ingay ng makina, pero mas nakakabingi ang katahimikan ng pagmamahal sa loob ng bahay na iyon. Naisip ni Bernardo ang makaibigan niya sa plaza. Ang makapwa niya senior citizen na nakaupo sa ilalim, mapunong narra. Naalala niya ang makwento nila tungkol sa kanilang maanak. Marami sa kanila ang nagre-reklamo pero wala siyang nakitang itinira sa bodega. Nakaramdam siyang matinding hiya. Paano niya sasabihin sa kanila na ang kanyang anak, ang kanyang pinakamahal na Lorenzo, ay ikinulong na siya sa ilalim ng lupa? Tumayo si Bernardo para ayusin ang kanyang higaan. Isang manipis na kutson lamang ang inilaan sa kanya. Inilatak niya ito sa ibabaw ng isang lumang wooden pallet para hindi direktang nakadikit sa semento. Ang lamig ng semento ay tila gumagapang paayat sa kanyang mabinti. Sa bawat galaw niya, may naririnig siyang kaluskos. Siguro ay magadaga o siguro ay magaipis na nagtataka kung bakit may bagong nanghihimasok sa kanilang teritoryo. Humiga siya at tumitig sa madilim na kisame. Sa itaas, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng refrigerator. Narinig niya ang tunog ng microwave. Ang amoy ng masarap na hapunan ay bahagyang humahalimuyak pababa sa bodega, pero alam ni Bernardo na hindi siya tatawagin para sumabay. Ihahatid na lang sa kanya ang pagkain sa isang plastik na tray gaya ang ginagawa sa mga bilanggo o sa mga alagang hayop. Pumikit ang matanda. Hinayaan niyang dumaloy ang isang mainit na luha mula sa kanyang mamata. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang mabasa nito ang kanyang unan na amoy lumang baul. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang boses na nagtatanong, hanggang kailan? Hanggang kailan siya magtitiis sa pitang ito? Ang bodega ay hindi lamang silit para sa mga gamit. Para kay Bernardo, ito ang naging simbolo ng kanyang pagkawala sa mundong dati niyang pinamunuan. Isa na lamang siyang anino. Isang alaala na pilit ibinabaon sa ilalim ng bahay. At sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay balot ng karangyaan at lamig ng aircon sa itaas, ang matandang si Bernardo ay nanginginig sa dilim, yakap ang kanyang sarili, pilit hinahanap ang init ng isang pamilyang tila tuluyan na siyang kinalimutan. Dito sa bodega, ang oras ay tila huminto. Walang umaga, walang gabi. Tanging ang paulit-ulit na sakit ng pag-isa ang nananatili. Isang pitang binuo hinding bakal, kunding kawalan ng utang na loop. Tahimik ang buong bahay. Sa loop ng bodega sa ilalim, tanging ang mahinang tibok ng puso ni Bernardo ang kanyang naririnig. Ilang araw na siyang nananatili rito. Ilang araw na rin siyang nagtitiis sa amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ngunit sa kabilang lahat may isang bagay na nakbibigay sa kanyang kaunting lakas ng loop, ang pag-asa. Naalala ni Bernardo ang sinabi sa kanya ni Lorenzo noong nakaraang linggo. Sabi ng kanyang anak, kailangan daw ang kanyang silit sa itaas para gawing nursery, para sa darating na baby. Sinabi ni Lorenzo na plano na raw nila ni Marichel na magkaroon ng anak. Sa isip ni Bernardo, kahit paano naintindihan niya, para sa apo, gagawin niya ang lahat kahit pa ang manirahan sa madilim na bodegang ito. Inisip niya na balang araw, maririnig din niya ang tawangang isang sanggol sa itaas. Inisip niya na magiging lolo na siya sa wakas. Ngunit nitong maahuling araw, may napapansin si Bernardo. Tuwing umaga, nakakarinig siya ng kakaibang ingay mula sa itaas. Hindi ito tunog ng kakagamitan para sa sanggol. Hindi ito tunog ng duyan o kaya ay pag-ayos ng krip
Naririnig niya ang mga mabibigat na yabak. Naririnig niya ang malakas at masiglang musika na madalas pinapatuktok sa mga modernong video sa internet. Isang hapon, habang wala sina Lorenzo at Marichel, nakpasya si Bernardo na umakyat. Dahan-dahan, paisa-isang hakbang, masakit ang kanyang matuhod. Ramdam niya ang bawat kurot ng rayuma sa kanyang binti. Pero kailangang malaman ni Bernardo ang totoo. Gusto niyang makita ang magiging silit ang kanyang apo. Gusto niyang makita kung gaano na ito kaganda. Nang makarating siya sa tapat ng dati niyang silid, huminto muna siya. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan siya na baka biglang bumalik ang kanyang manugang, pero nanaig ang kanyang pananabik. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pabukas ng pinto. Tila tumigil ang mundo ni Bernardo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Walang nursery. Walang pinturang kulay asul o rosas sa madingding. Walang duyan, walang magagamit para sa sanggol. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay isang malawak at napakalinis na espasyo. Ang sahig ay natatakpan na ngayon ng makulay lila na rubber mat. Sa isang sulok, may mga malalaking salamin na nakadikit sa dingding mula sahig hanggang kisame. Nakita ni Bernardo ang kanyang sarili sa salamin. Isang matandang lalaki, madungis at tila hapo sa buhay. Tumingin pa siya sa paligid. May mga dumbbells, may mga mamahaling kagamitan para sa ehersisyo. Sa kabilang dulo, may isang malaking telebisyon at isang yoga mat na nakalatag sa gitna. Yoga studio. Isang personal gym. Ito ang ipinalit nila sa kanyang silid. Ito ang dahilan kung bakit siya itinapon sa bodega. Naramdaman ni Bernardo ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit ng rayuma. Mas malalim ito, mas masakit. Nagsinungaling sila. Nagsinungaling ang kanyang sariling anak. Nagsinungaling si Marichel. Naalala ni Bernardo ang mukha ni Marichel noong sinabi nito na kailangan nila ng kwarto para sa baby. Ang tamis ng ngiti nito noon. Ang laming boses nito habang sinasabing, "Papa, para naman ito sa magiging apo ninyo, maskara." Isang maskara lamang pala ang lahat. Ginamit nila ang pangarap ni Bernardo na makaroon ng apo para lamang mapaalis siya sa sarili niyang kwarto. Para lamang makaroon si Marichel ng lugar kung saan siya pwedeng magyoga at magpaganda. Napatingin si Bernardo sa isang resibo na nakapatong sa maliit na mesa malapit sa pinto. Hindi niya sinasadyang mabasa ang halaga, 50,000 piso. Iyon ang halaga ng isang makabagong stationary bike na nasa sulok. 50,000. Napaisip si Bernardo. Noong nakaraang buwan, humingi siya kay Lorenzo ng 3,000 piso para sa kanyang magamot sa high blood at diabetes. Naalala niya kung paano bumuntong hininga si Marichel noon. Sabi ni Marichel, kailangan daw nilang magtipid. Sabi ni Marichel, masyado raw malaki ang nagagastos nila sa maintenance ng matanda. Masyadong malaki ang 3,000 piso para sa kanyang buhay. Pero maliit ang 50,000 piso para sa isang gamit sa gym. Nanlabo ang paningin ni Bernardo. May mga luhang pilit na kumakawala sa kanyang mamata. Bakit? Iyon ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit kailangang magsinungaling? Bakit kailangang dumaan sa panlilinlang kung pwede naman silang magsabing totoo? Siguro dahil alam nila. Alam nila na hindi papayag si Bernardo na lumipat sa bodega para lamang sa isang yoga studio. Alam nila na kahit gaano siya kabait, may hangganan ang kanyang pagtitiis. Kaya gumamit sila ang kasinungalingan. Ginamit nila ang kanyang pagmamahal. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. Ang gamitin ang kanyang puso laban sa kanya. Habang nakatayo sa gitnang silid, narinig ni Bernardo ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na sila. Mabilis siyang kumilos. Kahit masakit ang matuhot, pilit niyang binilisan ang paglakad pabalik sa bodega. Ayaw niyang mahuli siya rito. Ayaw niyang makita nila na alam na niya ang totoo. Nang makababa siya sa bodega, hapo na hapo ang matanda. Naupo siya sa kanyang lumang silya at hinaplos ang kanyang dibdib. Diyos ko, ang tanging bulong niya. Maya-maya pa, narinig na niya ang boses ni Marichel sa itaas. Masaya ito. Nakikipagtawanan kay Lorenzo. Narinig ni Bernardo ang tunog ng pagbukas ng pinto ng dati niyang silid. Narinig niya ang musika. Nagsisimula na naman ang ehersisyo ni Marichel. Ang bawat tunog ng musika sa itaas
ay tila isang sampal sa mukha ni Bernardo. Ang bawat tawa ni Marichel ay tila isang paalala na sa bahay na ito, wala nang halaga ang kanyang katotohanan. Dito sa bodega, napagtanto ni Bernardo na siya ay isang bilanggo. Hindi ng mga pader, kundi ng mga kasinungalingan ng mga taong pinakatiwalaan niya. Ang maskara ni Marichel ay napakaganda sa paningin ng ibang tao. Mabait na asawa, modernong babae, masipak na manugang, pero sa ilalim ng bodega, sa dilim at lamig, alam na ni Bernardo ang tunay na kulay sa likod ng maskarang iyon. Walang baby na darating, walang apo na alakan. Ang tanging narito ay ang isang matandang iniwan sa dilim, habang ang mana sa itaas ay nagsasayaw sa ibabaw ng kanyang mapangarap. Isinandali Bernardo ang kanyang ulo sa malamig na dingding. Pinikit niya ang kanyang mamata. Sa bawat paghinga niya, mas lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Pera, kaginhawaan, sarili. Iyan na pala ang mahalaga ngayon. Hindi na ang magulang, hindi na ang dangal. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nanatiling nakaupo ang matanda sa dilim. Wala siyang balak magsumbong, wala siyang balak makipag-away. Alam niya na sa laban na ito, talo na siya simula pa noong una. Ang bodega ay hindi na lamang imbakan ng gamit. Ito na ang kanyang mundo. Isang mundong binuo mula sa mga kasinungalingan ng kanyang sariling pamilya. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Saan? Saan napunta ang anak na pinalaki niya ng may katapatan? Wala siyang sagot. Tanging ang ugong ng aircon mula sa itaas ang sumasagot sa kanya. Isang malamig at walang pakialam na tunog. Dito sa bodega, ang katotohanan ay kasing pait ngang amoy ngang amag. At ang pag-ibig ngang isang magulang, tila isang barya na wala ng halaga sa merkado ngang modernong mundo. Hating gabi na. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ni Bernardo ay ang malakas na pagpatak ng ulan sa labas ng bahay. Malamig sa loob ng bodega, napakalamig. Ang manipis na kumot na ibinigay sa kanya ay tila hindi sapat para painitin ang kanyang malumang buto. Hindi makatulog si Bernardo. Marahil ay dahil sa lamig ng semento o marahil ay dahil sa bigat ng kanyang kaloban matapos makita ang ginawa ni na Lorenzo sa kanyang dating silid. Nauhaw siya. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Naalala niya na naiwan niya ang kanyang pitsil ng tubig sa itaas sa may kusina. Sa pag-akalang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang tumayo ang matanda. Maingat niyang binuksan ang pinto ng bodega. Gumawa ito ng isang mahinang langit-ngit. Sa bawat hakbang niya sa hagdan, tila naririnig niya ang kabang ang kanyang sariling dibdib. Ayaw niyang makita siya ni Marichel. Ayaw niyang mapagalitan na naman dahil sa paglabas-labas sa gabi. Nang makarating siya sa huling baitang ng hagdan, malapit sa may salas, huminto si Bernardo. May narinig siyang boses, isang boses na pamilyar. Mahina ang boses na iyon, pero sapat na para marinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Boses iyon ni Marichel. Nakatalikod siya sa may balkonahe, may hawak na telepono, tila may kausap siya sa kabilang linya. Dapat ay umalis na si Bernardo. Dapat ay kinuha na lang niya ang tubig at bumalik sa dilim. Pero may isang pangalan siyang narinig na nagpatigil sa kanya. Lorenzo, ang pangalan ng kanyang anak. Nanatiling nakatago si Bernardo sa likod ng malaking poste. Pinigilan niya ang kanyang pahinga. Huwag kang mainip, ang sabi ni Marichel sa telepono. Tumawa siya ng bahagya. Isang tawa na walang bahit ng kabaitan. Isang tawang puno ng panunuya. Sinabi ni Marichel sa kanyang kausap na hindi na raw magtatagal. Sinabi niya na konting tiis na lang. Narinig ni Bernardo ang bawat salita, bawat pangungusap ay tila isang matulis na patalim na sumasaksak sa kanyang pandinig. Buntis? Ang sabi ni Marichel. Siyempre, hindi ako buntis. Loko-loko ka ba? Ginamit ko lang ang dahilan na iyon para mapaalis ang matanda sa kwarto niya. Masyadong uto-uto si Lorenzo. Nanigas si Bernardo. Hindi buntis. Walang baby. Ang lahat ng sakripisyo niya sa bodega, ang lahat ng pangarap niya para sa isang apo, ay isang malaking palabas lamang. Isang kasinungalingan para makuha ang gusto ni Marichel. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Mas masakit ang nasumunod na salitang kanyang manugang. Narinig ni Bernardo ang plano ni Marichel.
Sinabi nito na hinhintay na lamang niya na mailipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Lorenzo. Ang pramula sa insurance, ang nga titulo ng lupa sa probinsya, ang nga ipon ni Bernardo na pinahirapan niya sa loop nga 40 taon. Kapak nakuha ko na ang share ko, iwan ko na ang lalaking iyan, ang sabi ni Marichel, ang tinutukoy niya ay si Lorenzo, ang sariling anak ni Bernardo. Balak niyang ubusin ang perangang pamilya at iwanan silang lahat sa kangkungan. Para kay Marichel, ang bahay na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang bangko na kailangan niyang nakawan. Pagkatapos ay narinig ni Bernardo ang salitang hinding-hindi niya malilimutan. Isang salitang nagpaguho sa natitira niyang dangal bilang isang ama at bilang isang tao. Ulyanin, ang sabi ni Marichel. Inulit niya ito, ulyanin. Masyado nang ulyanin ang biyenan ko, ang sabi ni Marichel sa telepono. Hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Pabigat, isang malaking pabigat na lang siya sa buhay namin. Kung pwede lang, dinala ko na iyan sa Home for the Aged nung nakaraang buwan pa. Pabigat. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Bernardo, pabigat. Siya na nagtrabaho ng husto para maibigay ang lahat ng luho ni na Lorenzo at Marichel. Siya na hindi bumili ng bagong damit sa loob ng maraming taon para lang makabayad ng mortgage sa bahay na ito. Siya na tumatanda na at nanghihina na ang katawan. Ngayon, siya ay isa na lamang pabigat. Naramdaman ni Bernardo ang pangingining ng kanyang matuhot. Halos mawalan siyang balanse. Ang maluhang hindi na sana niya ilalabas ay kusa ng dumaloy. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding put at panghihinayang. Panghihinayang para sa kanyang anak na si Lorenzo. Si Lorenzo na bulak sa katotohanan. Si Lorenzo na naniniwalang mahal siyang kanyang asawa habang unti-unti na silang binubutas sa likuran. Gusto ni Bernardo na lumabas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang mukha ni Marichel at sabihing, alam ko na ang lihim mo. Pero napatigil siya. Saan siya pupunta? Sino ang maniniwala sa kanya? Para sa mundo, siya ay isang matandang malapit nang mawala sa sariling kaisipan. Siya ang ulyanin. Si Marichel ang maganda, ang matalino, ang maasikaso. Sa isang salita lamang ni Marichel, kayang-kaya nitong paikutin ang isip ni Lorenzo. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman, umatras si Bernardo. Hindi na niya kinuha ang tubig. Hindi na mahalaga ang uhaw kanyang lalamunan. Ang uhaw na nararamdaman niya ngayon ay ang uhaw sa katarungan. Bumaba siya sa hagdan pabalik sa bodega. Bawat hagbang ay parang pasan niya ang buong mundo. Nang makasara siyang pinto, naupo siya sa gilid ng kanyang kutson, wala siyang binuksan na ilaw. Hinayaan niyang balutin siyang dilim. Ulyanin ang bulong niya sa sarili. Pabigat ang dagdag pa niya. Ang masalitang ito ay tila malatay sa kanyang likuran, mas masakit pa sa anumang hirap ng trabaho nun. Ang pagtatraidor ng isang kapamilya ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa espiritu ng isang tao. Naisip ni Bernardo ang milyong-milyong piso na nasa kanyang bank account, ang perang nakalaan sana para sa kinabukasan ng kanyang nga apo. Ang perang inakala niyang makbibigay ng kaginhawaan sa kanyang pagtanda. Ngayon, ang perang iyon ay naging isang sumpa. Dahil sa perang iyon, naging target siya ang isang taong walang puso. Naramdaman ni Bernardo ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Hindi na ito lungkot, hindi na ito panghihina. Ito ay galit. Isang malamig at matalim na galit. Hindi siya pwedeng manatiling nakaupo lamang sa dilim. Kung siya ay itinuturing na ulyanin, gagamitin niya ang pagkakataong ito para protektahan ang kanyang anak. Hindi niya hahayaan na masira ni Marichel ang buhay ni Lorenzo. Ngunit paano? Paano lalaban ang isang matandang nakakulong sa ilalim ng bahay? Tumingin si Bernardo sa maliit na bintana sa itaas ng bodega. Nakita niya ang kidlat na gumuguhit sa langit. Ang ulan ay mas lalo pang lumakas. Sa gabing iyon, namatay ang matandang Bernardo na laging sumusunod at tumatahimik. Sa gabing iyon, sa gitna ng lihim sa hating gabi, isang bagong Bernardo ang nabuhay. Ang lihim ni Marichel ay hindi na lihim.
Ito na ang kanyang sandata. Hindi ako pabigat, ang huling bulong niya bago siya humiga. At hindi rin ako ulyanin. Sa kabilangang lami ng bodega, naramdaman ni Bernardo ang init ng isang bagong layunin. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang magplano sa harap ng kasamaan. Ang tanging paraan para manalo ay ang maging matatag. Pikit ang mga mata, ngunit gising ang diwa. Ang hating gabing iyon ang simulang kanyang pagbabalik. Ang bodega na dati ay kanyang piitan, ngayon ay magiging lugar ng kanyang paghahanda. Dahil ang isang amang nasaktan ay mas mapanganib kaysa sa anumang lihim na itinatago sa dilim. Maalikabok ang bawat sulok ng bodega. Sa loob ng ilang araw na pananatili ni Bernardo rito, natutunan na niya ang mamuhay sa piling ng nga luma at kinalimutang kagamitan. Isang hapon, habang pilit na iniaayos ang matanda ang kanyang nga lumang kahon para makaroon ang kaunting espasyo, may isang bagay na nahulok mula sa likod ng isang lumang kabinet. Isang sobre. Isang puting sobre na medyo madilaw na dahil sa kalumaan, ngunit mukhang bago pa ang lamang papel. Pinakpagan ni Bernardo ang alikabo. Sa itaas na bahaging papel, nakita niya ang logo ng isang malaking bangko sa Makati. Kumunot ang nungang matanda, isang liham ito na naka-address kay Lorenzo at Maricel. Dahil sa kuryosidad at dahil na rin sa bigat ng hinala sa kanyang puso, dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman nito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. 11 milyong piso. Iyon ang halagang hinihingi nina Lorenzo at Maricel sa bangko bilang dakdak na loan. 11 milyon, isang napakalaking halaga. Isang halagang hindi akalain ni Bernardo na kakailanganin ng kanyang anak. Ngunit ayon sa liham, tinanggihan ngang bangko ang kanilang aplikasyon, the need. Iyon ang salitang nakasulat ng malaki. Tinanggihan ang utang dahil sa kakulangan ngang sapat na kolateral at dahil na rin sa hindi pabayat na mga naunang obligasyon. Napaupo si Bernardo sa kanyang munting higaan. Nanginginig ang kanyang gakamay habang hawak ang papel. 11 milyon ang bulong niya sa sarili. Para saan ang ganito kalaking pera? Naalala niya ang mabagong kagamitan ni Maricel sa itaas. Ang gym, ang mamamahaling gamit, ang marangyang pamumuhay na ipinapakita nila sa ibang tao, ngayon ay maliwanag na ang lahat. Ang lahat ng karangyaan sa itaas ay nakatayo lamang sa ibabaw ng utang. Isang mabuhay na pundasyon na tila anumang oras ay guguho. Ngunit may isang bahagi sa liham ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakasaad doon na sinubukan nilang gamitin ang titulong bahay at lupa bilang garantiya sa utang. Ang bahay na itinayo ni Bernardo mula sa kanyang pawis at dugo. Dito na nakaramdam ngang kaba si Bernardo. Isang kaba na may halong galit. Paano nila magagawang isanla ang bahay nang hindi niya nalalaman? Huminga ng malalim ang matanda. Pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang kalituhan, bigla niyang naalala ang isang tagpo maraming taon na ang nakalilipas. Noong magapanahon na bago pa lamang silang kasal ni Lorenzo at Maricel at nakpasya si Bernardo na ilipat ang pangalan ng bahay sa kanyang anak bilang regalo. Naalala niya ang opisina ng kanyang kumpare, si Atty. Santos, isang matanda at matalinong abogado na laging nagpapaalala sa kanya. Bernardo, mag-ingat ka, ang sabi ni Atty. Noon habang inaayos ang mapapeles. Mahal mo ang anak mo, alam ko, pero kailangang protektado ka pa rin sa huli. Doon naalala ni Bernardo ang isang mahalagang sandata. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan ngunit biglang nagningning sa kanyang alaala. Ang clause fee. Opo. Iyon ang nakasulat sa kontratangang paglilipat ng ari-arian, isang espesyal na kondisyon na ipinasok ni Atty. Santos para sa kanya. Sa ilalim ng Clause 4B malinaw na nakasaad na bagaman nasa pangalan na ni Lorenzo ang bahay, nananatili kay Bernardo ang karapatan sa lupa bilang usufructuary o ang may-aring habang buhay na karapatang manirahan at magdesisyon. Higit sa lahat, nakalagay doon na hinding-hindi maring gamitin ang ari-arian bilang kolateral sa anumang utang o ibenta ito ng walang nakasulat na pahintulot mula kay Bernardo. Walang pahintulot, walang utang. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labing ng matanda.
Kaya pala tinanggihan ng bangko ang kanilang aplikasyon. Siguradong nakita ng mga abogado ng bangko ang Clause 4B sa orihinal na titulo. Nakita nila na kailangan ang pirma ni Bernardo. At dahil alam nina Lorenzo at Marichel na hindi papayak ang matanda, sinubukan nilang itago ito. Sinubukan nilang mandaya, ngunit sinabigo sila. Naramdaman ni Bernardo ang isang kakaibang lakas. Sa loob ngang maraming araw, naramdaman niya na siya ay walang silbi. Naramdaman niya na siya ay basura na itinapon sa bodega, isang pabigat, isang ulyanin. Pero ngayon, sa hawak niyang papel, napatunayan niya ang isang bagay, siya pa rin ang may hawak ng susi. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay kanya pa rin sa ilalim ng batas. Ang bawat semento, bawat pako, bawat pinturang nakikita nila sa itaas ay hindi maring galawin ngang bangko dahil sa kanya. Pabiga pala, ha? Ang sabi ni Bernardo, ang boss niya ay mas matatag na ngayong. Ulyanin pala, ha? Inulit-ulit niya ang masalitang iyon. Hindi na may kasamang sakit, kundi may kasamang determinasyon. Pabigat. Ngunit siya ang nagdadala ng bigat ng kanilang mga pagkakamali. Ulyanin. Ngunit siya lamang ang nakakaalala ng mahalagang dokumento na magliligtas sa kanilang lahat mula sa pagkabaon sa utang. Tumayo si Bernardo at lumapit sa kanyang lumang baul. Dun, sa pinakailalim kanyang lumang barong Tagalog at mga litrato, hinanap niya ang kanyang kopyang kontrata. Alam niyang nandun iyon. Iningatan niya iyon sa loob ng maraming taon. Nang mahanap niya ang folder, dahan-dahan niyang binuksan ang pahina. At doon, sa gitna ng malegal na salita, nakita niya ang Clause 4B. Malinaw, mayos, matatag. Ito ang kanyang proteksyon. Ito ang kanyang boses sa panahong nais siyang patahimikin. Napaisip si Bernardo. Ano ang kanyang gagawin? Maari niyang iharap ito kina Lorenzo at Marichel ngayon din. Maari niyang isumbat sa kanila ang kanilang kasinungalingan, ngunit sandali siyang nag-isip. Kung gagawin niya iyon ngayon, siguradong gagawa ang paraan si Marichel para manipulahin muli ang sitwasyon. Magagalit sila. Baka mas lalo lang siyang itago o gipitin. Kailangang maging matalino. Kailangang maging mahinahon. Gaya ngang pag-alaga niya sa kanyang matanim noong araw, kailangan niyang mahintay ngang tamang panahon para sa pag-aani. Itinago ni Bernardo ang dokumento sa loop ng kanyang damit. Malapit sa kanyang puso. Naramdaman niya ang tigas ng papel, isang pakiramdam ng katiyakan. Sa itaas, narinig niya ang tunok ng ngayabak. Narinig niya ang boses ni Marichel na tila nairita, marahil ay dahil sa problema sa pera na hindi nito maresolba. Narinig niya si Lorenzo na parang pagod sa pakikipaktalo. Ngumit si Bernardo sa dilim. Hindi na siya ang matandang kaawa-awa na nagtatago sa ilalim ng bahay. Ngayon, siya na ang nakmamasid, siya na ang may alam ng katotohanan. Ang 11 milyong piso na hinihingi nila ay isang malaking pader na unti-unting gumuguho sa kanila. At ang tanging paraan para hindi sila madaganan ay ang humingi ng tulong sa pabigat na ama na itinapon nila sa bodega. Maghintay kayo, ang bulong ni Bernardo. Maghintay kayo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang kumpas ng musika para sa kanya. Ang dilim ngang bodega ay hindi na nakakatakot. Ito na ang kanyang kuta. Ang kanyang lugar kung saan siya magpaplano kung paano itutuwid ang baluktot na landas ng kanyang pamilya. Dito sa bodega, nahanap ni Bernardo ang kanyang nawalang dangal. Nahanap niya ang isang lihim na dokumento na magpapabago sa lahat. Ang Clause 4B ay hindi lamang isang batas. Ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa ilalim ng lupa, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas at magbigay ng liwanag. Pumikit si Bernardo, hawak ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang papel. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya sa bodega, nakatulok ang matanda ng may kapayapaan sa kanyang puso. Dahil alam niya, nasa larong buhay at pera, ang katapatan pa rin ang huling baraha, at ang barahang iyon ay nasa kanyang makamay. Maaliwalas ang umaga, ngunit sa loob ng puso ni Bernardo, may ibang klaseng bigat, isang bigat na hindi kayang dalhin ng kahit anong gamot. Ngayon ang araw na itinakda niya, ang araw ng kanyang paglisan,
Nakaupo siya sa gilid ng kanyang manipis na higaan sa loob ng bodega. Pinakmasdan niya ang kanyang magagamit. Kakaunti na lamang ang maito, isang maleta na luma, ilang pirasong damit at ang kanyang mga alaala. Huminga siya ng malalim. Alam niya ang kanyang kailangang gawin. Pag-akyat niya sa itaas, naabutan niya sina Lorenzo at Marichel na nag-agahan sa dining table. Ang bangongang sinangagatuyo ay humahalimuyak sa buong kusina. Isang pamilyar na amoy na dati ay nagbibigay sa kanyang saya ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanyang lahat ng nawala. Tumigil ang dalawa sa pakay nang makita siya. Lorenzo, anak. Marichel, ang panimula ni Bernardo. Mahina ang kanyang boses, tila isang taong pagod na sa buhay. Napaisipan ko na ang lahat, ayaw ko nang maging pabigat sa inyo. Nakita ni Bernardo ang panandaliang pagkagula sa mukha ni Lorenzo. Ngunit sa mukha ni Marichel, may ibang bagay na sumilip, isang kislap ng saya na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang kunwaring paalala. Sinabi ni Bernardo ang kanyang plano. Sinabi niya na nagpadala raw ng liham ang kanyang pinsan na si Berto na nasa Florida, sa Sarasota. Sabi niya, gusto siyang papuntahin doon para magbakasyon ng matagal. Marahil daw ay doon na siya mananatili ng ilang taon para hindi na siya makasikip sa bahay. Florida pa? Ang tanong ni Lorenzo. May bakas ng pag-aalinlangan sa boses nito. Ngunit bago pa makapagsalita si Lorenzo, sumabat na si Marichel. Siyempre, Lorenzo, baka iyan nga ang kailangan ni Papa. Ang sariwang hangin sa ibang bansa. Isipin mo, Sarasota. Napakaganda roon, malapit sa dagat. Nakinig si Bernardo sa boses ni Marichel. Ang tamis ngang pananalita nito ay tila asukal na may lason. Alam ni Bernardo na hindi siya iniisip ngang kanyang manugang. Ang iniisip nito ay ang bakanteng bodega, ang kalayaan mula sa pabigat, at ang pagkakataong may tuloy ang kanilang mga masamang balak nang wala siya. Kailan ang lipat niyo pa? Ang tanong muli ni Marichel. Halata sa kanyang boses na gusto na niyang ihatid ang matanda sa airport sa oras na iyon. Sinabi ni Bernardo na bukas na ang kanyang alis. Sinabi niya na nakabili na siya ng tiket gamit ang kanyang natitirang ipon, isang kasinungalingan, isang masakit na kasinungalingan. Sa buong maghapon, naging abala ang bahay. Kunwari ay tinulungan siya ni Marichel na mag-impake. Ngunit alam ni Bernardo na ang bawat damit na inilalagay nito sa maleta ay parang isang basura na nais na nitong itapon sa labas ng pinto. Mag-ingat kayo dun, pa, ang paulit-ulit na sabi ni Marichel. Maingat, kailangang maging maingat. Habang abala ang dalawa sa itaas, ginawa ni Bernardo ang huling bahagi ng kanyang plano. Gamit ang isang maliit na gadget na binili niya ng palihim sa isang kaibigan noong nakaraang araw, naglagay siya ng isang nakatagong kamera sa salas. Itinago niya ito sa loob ng isang lumang orasan na nakapatong sa ibabaw ng piano. Ang orasan na iyon ay pagmamay-ari pa ng kanyang yumaong asawa. Walang mag-akalang may mata doon na nagmamasid. Para sa katotohanan, ang bulong ni Bernardo sa sarili, para sa iyo, Lorenzo. Kinabukasan, dumating na ang oras ng pamamaalam. Isang taksi ang naghihintay sa labas ng gate. Hinalikan ni Lorenzo ang kanyang ama. Pa, tumawag kayo pagdating niyo sa airport sa Japan para sa layover, ha? Pagkatapos, tumawag kayo pagdating sa Florida. Tumango si Bernardo. Naramdaman niya ang lungkot sa yakap ng kanyang anak. Alam niyang mahal siya ni Lorenzo. Ngunit alam din niyang ang pagmamahal na iyon ay nababalot ng impluensya ni Marichel. Pagdating kay Marichel, isang malamig na beso lamang ang ibinigay nito. Bon voyage, Papa, ang sabi nito. Bon voyage, isang magandang paglalakbay. Sumakay si Bernardo sa taksi. Hindi siya lumingon sa bahay hanggang sa makalayo sila. Nang masigurado niyang wala nang nakakakita, sinabi niya sa driver na huwag siyang dalhin sa airport. Sa may malapit lang po tayo, Kuya, ang sabi ni Bernardo, sa hotel po sa may Cantoneje Ayala. Isang marangyang hotel ang pinuntahan ni Bernardo. Isang hotel na malapit lamang sa kanilang subdivision, ngunit sapat ang layo para hindi siya makitang kahit na sino. Nak-check-in siya sa isang suite. Nakbayad siyang 6,000 piso para sa bawat gabi.
Isang malaking halaga para sa isang matanda, ngunit ito ang kanyang huling investment para sa kanyang kalayaan. Nang makapasok siya sa kanyang silid, inilabas ni Bernardo ang kanyang tablet. Isang munting computer na itinuro sa kanya ng kanyang kumpare kung paano gamitin. Binuksan niya ang application. At doon, sa screen ng tablet, nakita niya ang loop ng kanyang bahay. Malinaw ang bawat sulok. Nakikita niya ang salas kung saan siya madalas maupo. 1 oras, 2 oras, tahimik ang lahat. Ngunit pag sa pitching gabi, nakita ni Bernardo ang gipagbabago. Nakita niya sa kamera sina Lorenzo at Marichel. Kakauwi lamang nila mula sa kunwaring paghahatid sa kanya kahit nasa gate lamang naman nila siya iniwan. Nakita ni Bernardo ang reaksyon ni Maricel nang masiguradong wala na ang matanda. Hindi na ito ang babaeng may mahinghin na boses. Itinapon ni Maricel ang kanyang bag sa sofa. Humalakak siya ng malakas. Isang halakak na puno ng tagumpay. Sa wakas, ang sigaw ni Maricel na narinig ni Bernardo sa speaker ng tablet. Wala na ang ulyanin na iyon. Akala ko hindi na alis ang matandang iyon. Napanut ni Bernardo kung paano kumuhang wine si Maricel. Nakita niya kung paano nito niyakap si Lorenzo, ngunit may kasamang panunukso. Lorenzo, bukas na bukas din, tatawagan natin ang bangko, ang sabi ni Marichel. Sasabihin natin na may pirma na tayo ni Papa. Gagawa tayo ng paraan para makuha ang 11 milyon. Tutal, nasa Florida na siya. Hindi na niya malalaman ang nangyayari rito. Nanigas si Bernardo sa kanyang kinaupuan sa hotel. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang manugang. Pagkain ang pirma ko? Ang bulong ni Bernardo. Iyan na ba talaga ang narating niyo? Napanood pa niya ang mas matitinding ebidensya. Narinig niya ang pag-amin ni Marichel tungkol sa iba pa nitong malihim. Ang mautang na hindi alam ni Lorenzo. Ang plano nitong ibenta ang gamitin na naiwan ni Bernardo sa bodega para magkaroon enige dagdagin na panggastos. Para kay Marichel, ang pag-alis ni Bernardo ay hindi isang pamamaalam. Ito ay isang selebrasyon. Ang selebrasyon ng pagkawala ng huling balakid sa kanyang kasakiman. Pinatay ni Bernardo ang screen ng tablet. Hindi na niya kayang panorin pa ang natitira. Sapat na ang kanyang nakita. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng hotel. Mula doon nakikita niya ang nga ilaw ngang lungsod. Malayo sa dilim ngang bodega. Malayo sa makasinungalingang ngang kanyang tahanan. Mapait ang bulong niya. Mapait ang pamamalam dahil ito ay binuo sa pagtataksil. Ngunit ang kapaitan na ito ang magsisilbing gamot para sa katotohanan. Ngayong gabi, ang matandang si Bernardo ay hindi na manginginig sa lamig ng bodega. Narito siya sa isang mainit na silid, may hawak na matibay na ebidensya. Ang maskara ni Maricel ay tuluyan ng nalaglag. At sa pagdating ng bukas, sisiguraduhin ni Bernardo na ang bawat patak ng luha na ibinuhos niya sa bodega ay makakaroon ng saysay. Hindi siya ulyanin, hindi siya pabigat. Siya ang ama na handang gawin ang lahat para iligtas ang kanyang anak, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang wasakin ang mga kasinungalingang pilit na binuong taong kanilang pinakatiwalaan. Sa katahimikan ng hotel room, kinuha ni Bernardo ang kanyang telepono. May isang numero siyang kailangang tawagan. Si Attorney Santos. Attorney, ang sabi ni Bernardo nang sagutin ang tawag. Handa na po ako. Gawin na natin ang dapat gawin. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na magtatago si Bernardo sa dilim. Sapagkat ang liwanag na katotohanan ay mas maliwanag pa sa anumang araw sa Florida, pumikit ang matanda. Hindi para matulog, kundi para maghanda sa huling pagtutuos. Ang kanyang pamamaalam ay hindi katapusan. Ito ay ang simula ng kanyang pagbabalik. Isang pagbabalik na walang sinuman sa bahay na iyon ang makakalimot. Mag-isa si Bernardo sa loob ng kanyang hotel suite, pati ang lahat ng ilaw sa silid. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na screen ng kanyang tablet na nakapatong sa kanyang binti. Malamig ang aircon sa loob ng hotel, pero pakiramdam ni Bernardo ay pinagpapawisan siya. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Sa screen, nakikita niya ang pamilyar na salas ng kanilang bahay. Ang bahay na binuo niya sa loob ang maraming taon.
Ang bahay na ngayon ay tila kuta ng lihim at kataksilan. Nakita niya si Marichel. Nakaupo ito sa sofa, ang paboritong sofa ni Bernardo. May hawa itong baso ng wine at tila napakarelax. Wala na ang maskara ng isang mabait na manugang. Wala na ang kunwaring pag-alala para sa kanyang biyenan. Maya-maya, narinig ni Bernardo ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Lorenzo. Mukhang pagod ang kanyang anak. Ibinalita ni Lorenzo na katatawa lang daw niya sa airport pero hindi pa niya makontak ang kanyang ama. Narinig ni Bernardo ang sagot ni Marichel. Hayaan mo na ang papa mo, Lorenzo. Siguradong nag-enjoy na iyon sa Florida. Matanda na iyon. Hayaan mo siyang mamuhay ng mag-isa doon, Florida. Sarasota. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bernardo. Kung alam lang ni Lorenzo na ang kanyang ama ay nasa kabilang kanto lang, nanonood at nakikinig sa bawat salitang binibitawan nila. Ngunit ang masakit ay ang sumunod na takpo. Nang pumasok si Lorenzo sa banyo para magilamos, agad na kinuha ni Marichel ang kanyang telepono. May tinawagan siyang muli. Isang boses ngang lalaki ang narinig ni Bernardo mula sa speaker ng tablet. "O, ano na? Nakaalis na ba ang matanda?" Tanong lalaki sa kabilang linya. Tumawa si Marichel. Isang tawa na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napakasama, napakaitim. "Oh, wala na ang ulyanin na iyon," sagot ni Marichel. "Ngayon, malaya na nating magagawa ang plano. Nakausap ko na ang agent. Ibenta na natin ang bahay na ito. Bahala na si Lorenzo kung saan siya pupulutin." Napatayo si Bernardo sa kanyang kinaupuan. Halos mabitawan niya ang tablet. Ibenta ang bahay? Narinig niya ang detalye ang plano ni Marichel. Sinabi nito na gagamit siya ng pekang Special Power of Attorney, peke. Isang kasinunggalingan na papel. Sinabi ni Marichel na dahil nasa ibang bansa na si Bernardo, madali na nilang mapapaniwala ang mga buyer na binigyan sila ng permiso na ibenta ang ari-arian. Pagkatapos nating makuha ang pera, iwan ko na si Lorenzo, dagdag pa ni Marichel. Sa wakas na ako sa pag-alaga sa kanya at sa tatay niyang pabigat. Kukunin ko ang share ko at alis na ako sa bansang ito, pabigat. Inulit-ulit ni Bernardo ang salitang iyon sa kanyang isipan. Pabigat. Sa loop enge maraming taon. Ibinigay niya ang lahat para sa anak. Inisip niya na sa pagtanda niya, mayroon siyang masasandalan. Pero heto ang katotohanan. Ang taong pinagkatiwalaan kanyang anak ay ang mismong tao na wawasak sa kanila. Nakita ni Bernardo sa kamera ang paglabas ni Lorenzo mula sa banyo. Agad na nakbago ang mukha ni Marichel. Muli itong nakswat ng maskara. Ngumiti ito ng matamis kay Lorenzo. Niyakap nito ang kanyang anak na tila ba mahal na mahal niya ito. "Lorenzo, mahal, huwag ka nang mag-alala kay Papa," sabi ni Marichel habang hinahaplos ang likod ni Lorenzo. "Nandito naman ako, tayong dalawa lang, sapat na." Doon, sa sandaling iyon, hindi nagalit ang naramdaman ni Bernardo. Awa. Isang matinding awa ang lumuob sa kanyang puso para sa kanyang anak. Kawawang Lorenzo, ang kanyang anak na bulak sa pag-ibig, ang kanyang anak na naniniwala sa bawat salita ng isang ahas. Ang kanyang anak na inakalang ang kanyang asawa ay isang anghel, habang unti-unti na itong nahuhukay ngang libingan para sa kanilang kinabukasan. Awa. Isang damdamin na mas masakit pa kaysa sa galit. Naalala ni Bernardo noong maliit pa si Lorenzo. Noong nadapa ito at nasugatan ang tuhod, siya ang nakbuhat dito. Siya ang napahit ng maluha nito. Sinabi niya nun, "Huwag kang umiyak, anak. Nandito si Papa. Hindi kita pababayaan." At ngayon, kahit matanda na siya, kahit itinapon siya sa bodega, kahit itinuring siyang ulyanin, nararamdaman pa rin ni Bernardo ang tungkulin na iyon. Ang tungkulin ngang isang ama na protektahan ang kanyang anak. "Anak ko," bulong ni Bernardo habang nakatingin sa screen. "Anak, gising ka na." Ngunit alam ni Bernardo na hindi sapat ang mga salita, hindi sapat ang pakiusap. Ang pag-ibig ni Lorenzo kay Marichel ay parang isang makapal na pader. Kailangan ng isang malakas na lindol para gumuho ang pader na iyon. At ang lindol na iyon ay ang katotohanang hawak niya ngayon.
Pinanood pa ni Bernardo ang sumunod na nangyari. Nakita niya kung paano naniwala si Lorenzo sa mga kasinungalingan tungkol sa mga utang. Nakita niya kung paano napilit ni Marichel si Lorenzo na pumirma sa ilang mga dokumento na hindi man lang binabasa ng kanyang anak. Sige na, mahal, para sa atin din ito, sabi ni Marichel sa screen. Pinirmahan ni Lorenzo ang papel. Ang papel na maring maging sanhi ng kanyang pakbagsak. Napapikit si Bernardo. Ramdam niya ang pangingining ng kanyang buong katawan. Ang bawat pirma ni Lorenzo ay parang isang latay sa likod ng kanyang ama. Sakit. Napakasakit makita ang sarili mong dugo na niloloko sa harap ng iyong mata. Ngunit sa gitna ng sakit na ito, naramdaman ni Bernardo ang isang bagong klase ng tapang. Hindi na ito para sa kanyang sarili. Hindi na ito para sa kanyang kwarto sa itaas. Hindi na ito para sa kanyang dangal. Ito ay para kay Lorenzo. Kailangan niyang iligtas si Lorenzo mula sa kapahamakan kahit na ang ibig sabihin nito ay ang masaktan ang kanyang anak sa katotohanang malalaman nito, mas mabuti nang malaman ang masakit na katotohanan kaysa mabuhay sa isang magandang kasinungalingan. Inilabas ni Bernardo ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang record ng video. Ligtas na ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat plano, ang bawat halahak ni Marichel ay nakatago na sa memory ng kanyang tablet. Ito ang kanyang sandata. Ito ang katotohanan sa kamera. Huminga ng malalim ang matanda. Tumingin siya sa labas ng bintana ng hotel. Ang mga ilaw ng Maynila ay tilam nga saksi sa kanyang nararamdaman. Marichel, bulong niya, akala mo ay nakuha mo na ang lahat. Akala mo ay naktagumpay ka na. Sa isip ni Bernardo, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong asawa, tila ba binibigyan siya nito ng lakas ng loob. Pabigat pala, ha, sabi niya muli, pero sa pagkakataong ito, may kasama ng determinasyon. Tingnan natin kung sino ang tunay na mabigat kapag lumabas na ang lahat ng ito. Dahan-dahang itinabi ni Bernardo ang tablet. Humiga siya sa kamang ng hotel, ngunit hindi siya nakatulog. Ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng huling plano. Buksan. Bukas ang araf ng paniningil. Hindi na siya ang matandang biktima. Hindi na siya ang matandang itinira sa bodega. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng kanyang pamilya. At sa dilim ng silit na iyon, isang pangako ang binuo ni Bernardo. Pangakong kailanman ay hindi na niya hahayaan na may manakit muli sa kanyang anak. Ang katotohanan ay masakit. Ang katotohanan ay mapait. Pero ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa kanila mula sa mga kamay ng isang taong walang utang na loob. Sa huling pagkakataon bago pumikit, tiningnan niya ang larawan ni Lorenzo sa kanyang wallpaper. Konting tis na lang anak, sabi niya sa kanyang isip, ililigtas kita. At sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang tibok ng puso ng isang amang hindi kailanman sumuko. Ang laban ay hindi patapos. At sa pagkakataong ito, ang hustisya ang mananaig. Maliwanag na ang sikat ng araw sa labas ng hotel. Ngunit sa loob ng silit ni Bernardo, nananatiling tahimik ang lahat. Hawak niya ang kanyang tablet, nakatitig sa screen. Alam niya na sa mga sandaling ito, ang kanyang kumpare at abogado na si Atty. Santos ay papasok na sa gate ng kanilang bahay. Hindi na ito laro. Hindi na ito simpleng tampuhan ng pamilya. Ito ay usapin na ang katarungan. Nakita ni Bernardo sa kamera ang pagdating ng itim na sasakyan ni Atty. Santos. Nakita niya kung paano lumabas sina Lorenzo at Marichel para harapin ang bisita. Akala siguro nila ay may magandang balita tungkol sa kanilang loan. Akala siguro nila ay pera na ang hatid NG, matandang abogado. Ngunit nakakamali sila. Narinig ni Bernardo ang boses ni Atty. Santos sa speaker. Kalmado ang boses nito, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng batas. Iho, Lorenzo. Marichel, ang panimula ni Atty. Santos. Nandito ako bilang kinatawan niyong gama, si Ginitong Bernardo. Nakita ni Bernardo ang pagkagulat sa mukhang dalawa. Si Papa? Nasaan si Papa? Ang tanong ni Lorenzo. Halata ang kaba sa boses ng kanyang anak. Hindi sinagot ni Atty. Santos ang tanong. Sa halip, inilabas niya ang isang makapal na folder. Isang dokumento na magbabago sa takbo ng kanilang buhay.
Isinisilbi ko sa inyo ang dokumentong ito, ang sabi ni attorney. Ito ay ang termination of lease at revocation of usufruct. Terminasyon. Pagwawakas. Narinig ni Bernardo ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso habang pinapanood ang reaksyon ni Marichel. Kinuha ni Marichel ang papel. Binasa niya ito ng mabilis. Habang binabasa niya ang bawat linya, unting nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig. Ano ito? Ang sigaw ni Marichel. Hindi ito maari. Bahay namin ito. Sa amin ang pangalan ng titulong ito. Doon na nagsalita ng mas formal si Atty. Santos. Ipinaliwanag niya ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang Clause 4B na nilabag nila. Dahil sinubukan nilang isanla ang bahay para sa 11 milyong piso ng walang pahintulot ni Bernardo dahil naksinungaling sila sa bangko. At dahil itinuring nilang hindi tao ang kanilang ama sa pamamagitan ng pagpapakulong dito sa bodega, nilabag nila ang lahat ng kondisyon ng kanilang pananatili sa lupang iyon. Ang lupa ay nananatiling pag-ari ng iyong ama, ang paliwanag ni Atty. Santos. At dahil nilabag ninyo ang kontrata, ang karapatan ninyong manirahan dito ay tapos na. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa salas. Pagkatapos, ay binitiwan ni Atty. Santos ang pinakamasakit na bahagi nga to. Ang hatol nga 30 araw. Binibigyan kayo ang 30 araw, ang sabing abogado. 30 araw para baklasin ang buong istruktura ng bahay na ito mula sa lupa ni Bernardo. Baklasin, gibayin, alisin. Kung salop ng 30 araw ay nakatayo pa rin ang bahay na ito, pagpapatuloy ni attorney, ang buong mansyon, kasama ang lahat ng kagamitan salop, ay automatikong mapapasa kamay ni Bernardo bilang kabayaran sa pinsalang ginawa ninyo. Mapapasa kamay niya ito ng libre. Walang bayad. Dito nagumuho ang mundo ni Marichel. Napopos siya sa sahig. Ang kanyang 11 milyong pisong pangarap ay naging isang malaking bangungot. Ang gym na ipinagawa niya, ang mamamahaling gamit, ang lahat ng luho na inakala niyang kanya na, ay mawawala sa loop lamang ng isang buwan. Attorney, hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang iyak ni Marichel. Saan kami pupunta? Saan kami kukuha ng pambaklas ng bahay? Si Lorenzo naman ay nanatiling nakatayo, tulala. Tila ngayon lamang nagising ang kanyang anak mula sa isang mahabang panaginip. Tumingin si Lorenzo sa paligid ng bahay. Tumingin siya sa pintuan ng bodega. Si Papa. Ang tanging nasabi ni Lorenzo. Nasaan si Papa? Gusto ko siyang makausap. Muling nagsalita si Atty. Santos. Ang boses ay puno ngang awa para kay Lorenzo ngunit matatag. Ang iyong ama ay ligtas. Pero ayaw muna niyang makipag-usap. Sapat na ang narinig niya sa bodega. Sapat na ang nakita niya sa kamera. Sa hotel room, napapikit si Bernardo. Naramdaman niya ang pait ngang tagumpay. Nanalo siya sa batas pero bilang isang ama, ramdam niya ang pagkakawasak ng kanyang pamilya. Ngunit kailangan ito, kailangan nilang matuto. 30 araw ang bulong ni Bernardo sa sarili. 30 araw. Isang buwan. Sa isip ni Bernardo, inulit-ulit niya ang bilang na iyon. 30 araw para itama ang lahat. 30 araw para mapagtanto nina Lorenzo at Marichel na ang pera at karangyaan ay walang halaga kung ang pundasyon nito ay kawalan ng utang na loob. Naalala ni Bernardo ang hirap niya nung itinatayo ang bahay na iyon. Ang bawat piso na itinabi niya. Ang bawat sakripisyo. Ngayon ang bahay na iyon ay naging simbolo ng kasakiman. Kung kailangang gibayin ang bahay para muling maitayo ang dangal ng kanilang pamilya, gagawin niya. Sa screen, nakita niya si Marichel na nagsimulang magwala. Sinisisi niya si Lorenzo. Sinisisi niya ang tadhana. Ngunit wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niyang puso na nilamon ng pera. Ang hatol ay pinal, ang huling sabi ni Atty. Santos bago ito tumalikod at lumabas ng gate. Naiwang nakaluhod si Marichel sa gitna ng salas. Si Lorenzo naman ay dahan-dahang lumapit sa pinto ng bodega. Hinawakan niya ang doorknob, umiyak ang kanyang anak. Doon, sa harap ng madilim na silid kung saan niya itinapon ang kanyang ama,
Humingi ng tawad si Lorenzo sa hangin. Patawad pa, ang iyak ni Lorenzo. Narinig ni Bernardo ang tawad na iyon. Kumurot ang kanyang puso. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang pagpapatawad ay may tamang panahon. Pero ang katarungan ay hindi pwedeng maghintay. Ang hatol na 30 araw ay hindi lamang parusa. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa kanyang anak na makita kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Isang pagkakataon para kay Marichel na harapin ang bungang kanyang kasamaan. Huminga ng malalim si Bernardo, inilapag niya ang tablet sa kama. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang matandang lalaki na hindi na mukhang talo. Hindi na siya ang matandang itinago sa ilalim ng bahay. Siya ang may-ari ng lupa. Siya ang ama na nagbigay ng lahat at siya rin ang ama na may kapangyarihang bawiin ang lahat. 30 araw, ang huling sabi ni Bernardo. Ang bawat segundo nga araw na darating ay magiging mahaba at masakit para sa mga nasa loob ng bahay. Ngunit para kay Bernardo, ito ang simula ng kanyang tunay na paglaya. Hindi na siya muling matutulog sa lamig ng bodega. Hindi na siya muling tatawaging pabigat. Sapagkat sa huli, ang lupa ay laging bumabalik sa nag-alaga. Rito ng may pagmamahal at katapatan. Ang hatol ay naisagawa na. Ang oras ay nagsisimula ng tumakbo. At sa dulo ng 30 araw, isang bagong kabanata ang magbubukas para sa kanilang lahat. Isang kabanata na binuo hindi ng semento at bakal, kundi ngang katotohanan at pagpapakumbaba. Pumikit si Bernardo at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ginawa niya ang tama, gaano man ito kasakit. Lumipas ang 30 araw. Ang ingay ng pag-away at ang tensyon sa loob ng bahay ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na si Marichel. Totoo ang hinala ni Bernardo. Nang makita ni Maricel na wala na siyang makukuha, nang malaman niyang hindi na maring-isan la ang lupa, mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang lahat ng perang natitira sa account ni Lorenzo. Tinangay niya ang mga alahas, ang mga mamahaling gamit, at ang lahat ng halagang kaya niyang bitbitin. Iniwan niya si Lorenzo na walang-wala. Ni isang kusing, walang itira ang babaeng inakala nilang bahagi ng pamilya. Isang hapon, habang nakaupo si Bernardo sa kanyang paboritong silya sa salas, bumukas ang pinto. Pumasok si Lorenzo. Hapo, marungis, basag ang pagkatao. Hindi makatingin ng diretso ang anak sa kanyang ama. Ang mabalikat ni Lorenzo na dati ay matikas, ngayon ay baksak na baksak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Bernardo at lumuhod sa paanan nito. Ang mahigbi ni Lorenzo ay umaling-aungaw sa malawak na salas. Patawad po ang tanging nasabi ni Lorenzo. Inulit-ulit niya ang salitang iyon, patawad, patawad. Pinakmasdan ni Bernardo ang kanyang anak. Naramdaman niya ang kirot, pero wala na ang galit. Ang nakikita niya ngayon ay ang batang nadapa. Ang anak na naliga ng landas dahil sa maling pag-ibig at labis na ambisyon. Hindi pinalayas ni Bernardo si Lorenzo. Hindi niya ito itinakwil, ngunit hindi rin niya ito niyakap ng may kasamang pagpapalayaw. Tumadyo ka, Lorenzo, ang mahinahong sabi ni Bernardo. Sinabi ni Bernardo sa kanyang anak ang katotohanan. Sinabi niya na ang bahay na ito, na binuo sa pawis at dangal, ay muling naging kanya. Ngunit ang respeto ay hindi nabibili ng semento. Ang respeto ay pinaghihirapan. Hindi kita itatapon sa kalsada, anak, sabi ni Bernardo, dahil ama mo ako, pero hindi na tayo babalik sa dati. Ang luhong tinatamasa mo noon ay wala na. Binigyan ni Bernardo si Lorenzo ng isang mahalagang aral, isang aral na magmumula sa pinakamababang antas. Magsisimula ka sa ibaba, ang hatol ni Bernardo, magtatrabaho ka, lilinisin mo ang bahay na ito, ikaw ang mag-aalaga sa hardin, ikaw ang gagawa ng gawaing bahay na ipinagawa mo sa iba noong nakaraan. Gusto ni Bernardo na maramdaman ni Lorenzo ang galagan ni bawat piso. Gusto niyang maunawaan ng kanyang anak na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa milyong piso sa bangko, kundi sa katapatan ng puso at sa pagpapakumbaba. Nais ni Bernardo na muling mahanap ni Lorenzo ang kanyang sarili.
ang sarili na nawala noong naging alipin siya ngang kasakiman ni Maricel. Trabaho, ang sabi ni Bernardo, pawis, pagpapakumbaba, iyan ang kailangan mo para makuha muli ang aking tiwala. Yumuko si Lorenzo. Tinanggap niya ang hamon. Alam niya na ito ang tanging paraan para mabura ang kahihiyang ginawa niya sa kanyang ama. Habang lumulubok ang araw, nakita ni Bernardo ang kanyang anak na hawa ang walis at nagsisimulang maglinis ng bakuran, isang simpleng tanawin pero punong kang pag-asa. Ang matandang si Bernardo ay bumalik na sa kanyang silid sa itaas. Ang silid na maliwanag, ang silid na may sariwang hangin. Ngunit sa tuwing sisilip siya sa bintana at makikita ang kanyang anak na nagsisikap, alam niya na tama ang kanyang ginawa. Ang pagbangon mula sa abo ay hindi mabilis. Ito ay masakit. Ito ay matagal. Ngunit para sa mga nakatatandang tulad ni Bernardo, ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang bahay o ang lupa. Ang tunay na pamana ay ang karakter ng susunod na henerasyon. Dito nagtatapos ang ating kwento, isang paalala sa bawat isa sa atin na ang pag-ibig ng magulang ay walang hanggan, ngunit ang katarungan at aral ay kailangan para sa ikabubuti ng pamilya. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat. Nasa kabilang dilim ng bodega, laging may liwanag na naghihintay para sa mga marunong tumanggap ng pagkakamali at handang magsimulang muli. Salamat sa inyong pakikinig, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang tunongang 150 taon na napagtanto na sila ay nalinlang. Si Isabel ay nagsabi sa kanila na ako ay lasing. Sinabi niya na ininsulto ko siya, ngunit ang video ay nakpakita nga isang kalmadong matanda na sinasaktan ng isang babaeng nakasuot ng pangkasal. Tumingin ako sa mga bisita, ang kanilang makamay ay nasa kanilang mabibig. Tumingin sila mula sa screen, patungo kay Isabel, na may ekspresyon ngang pandidiri. Ang maskara ay natanggal na. Ang nahihiyang nobya ay wala na, napalitan ng marahas na buli na siya talaga. Tinitigan ni Isabel ang screen. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara na parang isang isda sa labas ng tubig. Lumingon siya sa paligid, desperadong nakahanap ng dahilan. Ngunit ang ebidensya ay 20, talampakan ang taas at paulit-ulit na ipinapakita. Ngunit hindi pa tapos si Atty. Reyes. Ginalaw niya ang kanyang daliri sa tablet. Nagbago ang imahe sa screen. Mula sa lobby, napunta sa isang gumagalaw at nanginginig na view. Ang kalidad ay naging 4K na may kulay. Ito ay isang live stream. Sa ilalim ng screen, sa mga pulang letra, nakasulat live feed, PNP body cam. Ang audio ay sumabok sa mga speaker ng ballroom, malakas at magulo, mga sirena, sigawan, ang mabibigat na yabag ng mga bota sa sahig. Ito ang aking penthouse, ang aking sala, mga pulis. Nagkalat sa lugar. Sa gitna ng frame, nakadapa sa aking Persian rug, ay si Roberto Cruz, ang ama ni Isabel. Ang kanyang makamay ay pinipilipit sa likuran niya ng isang malaking pulis. Sumisigaw siya tungkol sa police brutality. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa mamahaling alak na kanyang ninakaw. Lumingon ang kamera sa kaliwa. Nandun si Linda Cruz. Suot pa rin niya ang mingkot ng aking yumaong asawa. Hysterikal siya. Kinakalmot ang isang babaeng pulis na sinusubukang posasan siya. Huwag niyo akong hawakan, sigaw ni Linda. Ang kanyang boses ay pinalakas sa nakabibinging antas sa ballroom. Kilala niyo ba kung sino ang anak ko? Pag-ari niya ang lugar na to, pagkakasalan niya ang may-ari. Arestado ka para sa trespassing at grand larceny. Sigaw pabalik ng opisyal. Ipinihit si Linda at isinandal sa pader. May karapatan kang manahimik. Muling umikot ang kamera. Ipinakita nito ang pinto ng aking opisina. Sirang-sira. Sa loob, 2 pulis ang kumakalatkat kay Dino palabas. Lumalaban siya, sumisipa. Nakahawak sa aking safe na parabang may liligtas siya nito. Isang bareta ang bumaksak sa sahig. Pera ko yan, sigaw ni Dino. May utang siya sa akin. Ang gulo sa screen ay ganap. Ito ay isang ride. Ito ang kabuang pagwasak sa dignidad ng pamilya Cruz.
Ang mabisita sa ballroom ay nanunot ng may halong pangingilabot at pagkamangha. Nakita nila ang natapong alak na dumudungis sa karpet. Nakita nila ang madamit ng aking yumaong asawa na nakakalat sa pasilyo. Nakita nila ang katotohanan ng matawang kanilang ipinagdiriwang. Hindi sila mga kagalang-galang na biyenan. Sila ay mga magnanakaw, mga kriminal na pumasok sa bahay nga isang matanda habang binabayaran niya ang kanilang hapunan. Tumingin ako kay Miguel. Nakatingala siya sa screen, ang kanyang lig ay nakaunat, ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng dugo, mukha siyang isang bangkay na nakatayo. Pinapanot niya ang kanyang biyenang babae na inaresto sa isang ninakaw na coat. Pinapanot niya ang kanyang biyenang lalaki na kinakalatkat palabas na nakaposas. Alam niya sa sandaling yon. Alam niya na alam ko ang lahat. Alam niya ang tungkol sa koda. Alam niya ang tungkol sa pagtataksil. Nakita niya ang mga kahinatnan ng kanyang kahinaan na ipinapakita sa high definition para makita ngang lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang kanyang matuhod ay nanghina at napahawa siya sa gilid ngang entablado para hindi bumaksak. Sumigaw si Isabel ngang isang sigaw na pumunit sa kanyang lalamunan. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay sigaw ng purong galit. Patayin mo yan, sigaw niya. Sumusugod papunta kay Attorney Reyes. Patayin mo yan gayon din. Sinisira mo ang lahat, demonyo ka. Sinubukan niyang umakyat sa entablado. Ang kanyang daliri ay nakakuyom na parang makuko, handang manakit. Ngunit hindi siya nakarating. Hindi kumurap si Attorney Reyes. Itinanggo lang niya sa security team. 2 guardiya ang humarang kay Isabel. Hindi nila siya hinawakan. Tumayo lang sila dun, malalaki at hindi matinag. Sinalpok niya sila, pinapalo ang kanilang dibdib, sumisigangang mamura na ikahihiyang isang marinero. Kinamumuhian kita. Sigaw niya, nakatingin sa akin. Kinamumuhian kita. Sakim na matanda. Bahay ko yan. Sinabi ni Miguel na sa akin yon. Nakpatuloy ang video. Sa screen, si Linda Cruz ay inilalabas na ngayon sa penthouse. Umiyak. Ang mink coat ay dumudulas mula sa kanyang mga balikat. Inilalantat ang murang bestida sa ilalim. Naglakad ako palampas kay Miguel. Hindi niya ako sinubukang pigilan. Hindi niya man lang ako kayang tingnan. Umakyat ako sa entablado. Tumayo ako sa tabi ni Attorney Reyes. Tumingin ako pababa kay Isabel, na ngayon ay bumaksak nasa sahigsa, isang tumpok ng puting tela at pihati. Inabot ko at kinuha ang mikropono mula sa podium. Isabel, sabi ko, ang boses ko ay kalmado. Ito ang boses nga, lalaking nakmamay-ari ng gusali, ang lalaking nakbabayat na, manggabayarin, ang lalaking sa wakas ay napuno na. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mata ay nag-apoy sa galit. Hinahanap mo ang susi? Tanong ko. Itinuro ko ang higantang screen sa likuran ko kung saan isang opisyal ang kasalukuyang naglalok ng pinto ng aking penthouse at naglalagay ng dilaw na police seal. Nasa mga pulis na ngayon, sabi ko, minarkahan nila ito bilang ebidensya sa isang felony investigation. Kung gusto mo sila, pwede kang pumunta sa presinto. Sigurado akong ipapakita nila sayo. Pagkatapos nilang iproseso ang iyong mga magulang para sa breaking and entering. Binitawan ko ang mikropono. Pumaksak ito zazaih ng may malakas na kalabog. Lumakat kami pababa. Lumakat kami palampas kay Isabelle, na gumuho na. Lumakat kami palampas kay Miguel, na nakakapit pa rin sa entablado, nakatitik sa blankong screen. Lumakat kami sa gitna ng gatahimik na bisita na humawi para sa amin na parang dagat na pula. Lumabas akong ballroom. Hindi na ako lumingon. Wala na akong pakialam. Nakuha ko na pabalik ang aking dignidad. At habang lumalabas ako sa malamak na hangin ng kabay, napaktanto ko ang isang bakay pa. Nakuha ko na pabalik ang aking buhay. Ang ballroom ay mabilis na nilisan ng mga tao na tila ba isang insulto ang kanilang pagmamadali. Ang mabisita, mataong kilala ko sa loob ng maraming dekada, ay nag-unahan sa mga labasan na parang mga
dagang tumatakas mula sa isang lumulubok na barko. Yumuyuko sila, iniwasan ang aking tingin, nagbubulungan. Despradong ihiwalay ang kanilang sarili sa kahihiyan ng aking anak, si Miguel. Ang nag-isa kong anak ay nakaluhod sa sahig na marmol. Hinawakan niya ang laylayan ng aking pantalon. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Parang awan yun na humahagulgol siya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig. Huwag niyo po akong iwan ng ganito. Niloko niya ako ba? Minanipula niya ako. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Siya po ang may kasalanan ng lahat. Pakiusap ba, anak niyo po ako. Huwag niyo po akong itapon. Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking nakakapit sa aking binti. Sa isang saglit, ang mga taon ay tila naglaho. Hindi ko nakita ang isang traidor. Nakita ko ang isang paslit na may sugat sa tuhod. Umiyak na buhatin ko siya. Nakita ko ang batang nagbigay sa akin card na gawa sa macaroni. Ang puso ko ay tila dinurok. Ang pagnanais na protektahan siya, na abutin siya at sabihing ayusin ko ang lahat, ay napakalakas. Ngunit naalala ko ang kanyang banta. Ang plano niyang ikulong ako sa isang bahay ampunan para lang makuha ang aking pera. Hindi siya naloko nun. Siya iyon. Ang kadilimang naninirahan sa kanyang puso. Ang imaheng ang paslit ay naglaho, napalitan ng katotohanan ng mandaragit na nakaluhod sa aking harapan. Hindi siya umiyak dahil nagsisisi siya. Umiyak siya dahil natalo siya. Dahan-dahan akong umatras, inaalis ang aking binti mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi ka naloko, Miguel, sabi ko, ang aking boses ay mababa at walang init. Ikaw ay isang matandang lalaki. Gumawa kang madesisyon. Pinili mong pirmahan ang matasekeng iyon. Pinili mong paktawanan ako. Pinili mong tingnan ang pinahirapan ko sa buong buhay ko bilang isang alkansya lamang. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa pamilya, patuloy ko. Tiningnan mo ako, ang sarili mong ama, at hindi mo nakita ang isang tao. Nakakita ka ang isang hadlang. Nakita ka ang isang naglalakat na pitaka na hindi sapat ang bilis ng pagkamatay para sa iyong kagustuhan. Hindi iyon si Isabel. Ikaw iyon, Miguel. Iyan ang iyong kaluluwa. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng sandaling iyon. Kaya kong magpatawad ng isang pagkakamali, anak. Pero hindi ako nag-aalaga ng ahas. At tiyak na hindi ko sila hinahayaang manirahan sa aking bahay matapos nila akong tuklawin. Tumalikot ako sa kanya. Ito ang pinakamahirap na pagtalikot na ginawa ko sa buong buhay ko. Narinig ko ang kanyang masigaw sa likuran ko ba. Huwag, saan ako pupunta, ngunit nagpatuloy ako sa paglakad. Sumandal ako sa lakas ni Atty. Reyes, at sabay kaming lumabas sa gabi. Isang linggo ang lumipas. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Nakaupo ako ngayon sa isang maliit na kainan, umiinom ng kape. Ang aking pribadong investigador ay nagpadala sa akin ng ngalarawan kaninang umaga, si Miguel. Nagtatrabaho siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagtatrabaho siya bilang isang waiter sa isang maliit na kainan sa Quezon City. Nakasuot ng maruming apron, pagod ang mamata, nakatira sa isang paupahan kasama ang 3 iba pa. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito, mayroon ding kagaanan. Salop ngang maraming taon, si Miguel ay parang isang bukol sa aking buhay. Ngayon, natanggal na ito, masakit ang operasyon, ngunit nawala na ang sakit. Inilabas ni Atty. Reyes ang isang dokumento at inilagay ito sa mesa. Heto na po ang mga papeles para sa bagong foundation. Mahina niyang sabi, nakahanda na ang lahat. Tiningnan ko ang pamagat. The Elena de Leon Scholarship Fund. Ang perang dapat sanang mana ni Miguel. Ang milyon-milyong inilaan ko para sa kanya ay mapupunta na ngayon sa iba. Mapupunta ito sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Mga batang katulad ko nun na mayroon lamang sipag at pangarap. Kinuha ko ang aking panulat. Hindi ako nag-alinlangan. Nilagdaan ko ang aking pangalan. Sa isang pirma, inilipat ko ang kinabukasan ng aking pamilya mula sa aking dugo.
patungo sa aking mga pinaniniwalaan. Tapos na. Sa edad na 70, karamihan sa mga lalaki ay nagbabalik tanaw na. Ngunit habang nakaupo ako roon, wala ng pamilya, wala ng ilusyon, hindi ko naramdaman na ako ay nagtatapos. Pakiramdam ko, ako ay nagsisimula. Ako ay nag-iisa, pero sa wakas, ako ay malaya. Minsan, para matutunan ng iyong anak ang pinakamahalagang leksyon, kailangan mong hayaan siyang mawala ang lahat. Kailangan mong hayaan siyang bumaksak para matutunan niyang tumayo sa sarili niyang mapaa. At minsan, para mahanap muli ang iyong sarili, kailangan mong maging matapang na bitawan ang mga taong pinakamamahal mo, lalo na kapag napagtanto mong sila na pala ang humihila sa iyo pababa. Binitawan ko na siya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa wakas, ako ay nakakahinga.